Ito ang sulat na natanggap ng Tigbawan Police noong Miyerkules, kung saan nakasaad ang pag-amin ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa pagpatay sa lider ng grupong Revolutionary Proletarian Army Alex Bongcayo Brigade o RPA-ABB. Kinilala ang biktima na si Joven Tababa ng Barangay Bagakay, Tigbawan. Nakasaad sa sulat na matagal ng target ng NPA si Tababa. Wala naman raw dudang galing mismo sa rebeldeng grupo ang sulat. So sa siningang sitwasyon, hindi na sila basta-basta magpagawa mo kung na hindi man sila ang tigimo. Taguay na sila himo-himo lang bala. Usually, may mga atrocities gani nga mahimo nga sa ilayang grupo ang tigimo. Usually, mo ginaako nila na. Gapagawa na sa dayon silang mga sulat, naging pamatuod nga sila ang nagtigimo sa hindi na pamilya, gina nila na yun. Nakasaad rin sa sulat na nagpapanggap lang di umano bilang mga revolusyonaryo ang grupong RPA-ABB. Sa makatuwid sila raw ang salarin sa ilang serye ng pagpatay at pagnanakaw sa bayan ng Tigbawan at ilang pang kalapit bayan. Ayon naman sa kapulisan, kahit may pag-aamin na nangyari, hindi pa rin mareresolba kaagad ang kaso. Hindi kaya ang tao ko, nasir niya ako sa grupo. Proti, waitas ang pamatuod pagid sang sinugid niya nga tao ang naghimo sila. Biyernes ng hapon, napatay ng isang armadong grupo si Tababa. Sunod sa aton nga initial nga investigasyon, ini si Joven Tababa nagsugat isa sa iyang bata dira sa may elementary school bla. Nga idulong niya ni tani sa nagba. So samtang nagapatukad siya sinindi nga area, may 3 katao sila nga sumalang. Kasi di na mo tong nagpadulog sa iya, nakita yang may armas, so gintumbayan ng motorya. Sunod sa nakakita, gintumbay ang motorya kag magdalagan. Pabalik, galing ti pag-abot diri sa ining dulugon dira sa natumba. Kag tiro na lang tayo sa ginaligarto ng mga 3 katao. Na-recover sa crime scene ang kalibre 45 baril ni Tababa. Ligtas naman ang 7 taong gulang na anak ni Tababa na nagtamo lang ng kaunting sugat. Base sa investigasyon, matagal na raw nakakatanggap ng banta si Tababa, pero binabaliwala lang daw niya ito. Nabuo ang RPA-ABB mula sa serye ng mga paghihiwalay ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines. Nakatakdang sumailalim sa counseling ang anak ni Tababa. Kinundi na naman ng grupong revolusyonaryong partido ng Magagawa Pilipinas na kaalyansa rin ng RPA-ABB ang pamamaslang. Ayon sa kanila, ngayong alam na nila kung sino ang may gawa ng krimen. Gagawin nila ang lahat, makamit lamang ang hustisya para sa kasamahan.